Aligaga po ang China ngayon, mga kaistorya, sa taktika ni Presidente BBM. Pinalakas po lalo ni PBBM ngayon ang Pilipinas. Alam naman natin na minomodernize ni PBBM ang Armed Forces of the Philippines. Sinabi pa ng mga eksperto na ang militar ng China malamya, mahina, marami pa ikang kakaining bigas. Yun pala, ang militar o kasundaluhan ng China ay walang binatbat sa mga sundalong Pilipino kung ang pag-uusapan po mga kaistorya ay actual combat, actual na labanan dahil subok umano ang expertise ng mga sundalong Pilipino. Hindi pa umano handa sa labanan mga kaistorya ang militar ng China. Kaya nga daw po, mga kaistorya, nag-aalala na babagabag na si Xi Jinping. Bakit? Sa kahinaan ng militar ng China. Yung Xi Jinping worries that China's troops are not ready to fight. The Economist po ito, mga kaistorya. Na yan nasabi ha. Kaya kayo, wag daw po kayong matakot ha. Ang sabi dito, China's military strength, a bluff. Defense analysts. The Chinese military is weak as opposed to what the Asian giant purports it to be. According to military historian and defense analyst Jose Antonio Custodio, eksperto po ito si Sir, mga kaistor, dahil military historian po siya at isa rin pong defense analyst. Mahina ika ang China, yun ang totoo. Kontra yan doon sa ipinapakita ng China na kunyari sila ay malakas. Nagte-threaten ang China, but can it do? Can it carry out? China, tingnan ninyo ito ha, China is very weak militarily. Napakahina ika ng militar ng China. Ikumpara mo sa militar ng Pilipinas. Mapa Air Force yan, mapa Navy yan, mapa Marine yan. Talagang mga eksperto, mga kaistorya. Sa labanan, mga kasundaluhan natin. Papaano ba naman? Hasang-hasa na sa labanan, tuloy-tuloy, tinututukan pa ng gobyerno natin. Subok po ang tapang ng mga Pilipino. Hindi lang tayo sa Pilipinas lumaban sa mga dayuhan. Kung hindi ako nagkakamali, maging sa Vietnam War, sa Korean War, mga kaistorya. At meron pa nga pong sa Armed Forces mismo, may mga Pinoy po dyan, Armed Forces ng Amerika. Meron dyan. At hinahangaan ang mga sundalong Pinoy sa tapang, sa kakayahan, sa dedikasyon, sa linis. Malinis ang mga Pinoy, mga kaistorya. Sa China, iba naman, sa lamig ba naman dun maliligo ka ba araw-araw? Mga Pinoy, araw-araw naliligo, kahit saan magpunta iba talaga ang linis ng mga Pinoy. Alam nyo, hindi lang po ang nagsasabi dito ay Pinoy na eksperto dahil marami pa tayong reference Napare-pareho po ang sinasabi sa projection ng forces niya, mahina pa siya. It cannot even surpass that of the Japanese Navy. Kita ninyo. Hindi niya kayang lampasan Kahit ika yung Japanese Navy, yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi kayang lampasan o tapatan man lang ng China ang Japan, lalo na yung technology ng Japan ay mas advanced yan. Subok ang Japan. Ang totoo yung China, sinakop yan ng Japan noon bago sila nakarating sa Pilipinas. Nauna po na makapaggawa ng mga fighter jets o ng mga warplanes ng mga aircraft carrier ang China kaysa sa Japan, ang Japan kaysa sa China. Alam naman natin ang history, di ba, mga kaistorya? Nung World War II. Ito nga si Japan, mga kaistorya, ginawan ko ito ng dedicated content. Kumbaga parang sleeping giant po ito. Kahit maliit na bansa yan si Japan. Giant sa usapin ng digmaan. Isipin nyo, kaya nagkaroon ng World War II dahil dito sa Japan Di ba? Talagang sila, yung imperyo nila gusto nilang palawakin.
Isipin mo, pati Amerika, sa tapang ng Japan, inatake nila yung Pearl Harbor eh. Sabi ng eksperto, kahit Japan hindi nila kayang tapatan eh. Doon pa lang sa Japanese Navy, medyo tagilid na ang Chinese Navy, what more pa sa US Navy. Numero lang ang marami sa China, yung Navy nila. Pero, hindi pa subok sa labanan. Ay, yung mga warships, yung mga submarines, yung mga aircraft carrier, yung mga fighter jets na nakakarga sa aircraft carrier ng Navy ng Amerika, subok na subok po yan sa mga digmaan, sa mga labanan, yung China. Wala tayong nabalitaan na yung mga assets ng China sa militar nila ginamit na sa labanan eh. Kaya nga questionable yung mga kaistorya eh. Sige, marami sa numero ang Navy nila. Hindi naman subok. Sige, dun tayo sa Air Force. Alam nyo kung sa Air Force, mga kaistorya, yung assets ng Amerika, libo-libo ang agwat nila kaysa po sa China. Totoo yan. I-research po ninyo. Kahit real time ngayon mismo research ninyo, di kayang tapatan ng China ang assets po ng Air Force ng Amerika. A Chinese missile launch was reportedly conducted ito nung 2019 po ito mga kaistorya at nalarma nga po dito ng Southeast Asia. The international community should always assume first that China is lying. Nagsisinungaling yan. Hindi yan totoong malakas kasi the actions on the ground or on the seas are always different sa sinasabi. Hindi yan mapagkakatiwalaan ng China eh. Sinungaling kasi yan mga kaistorya, kahit yung sinasabi lang gusto nila ng kapayapaan, magtiwala kayo roon, kalukuhan yun. Yung sinasabi nilang, hindi dapat makialam ang Amerika sa problema dito sa South China Sea, dito sa Southeast Asia, dahil hindi nila lugar yan, hindi nila problema yan. Kalukuhan yun. Takot lang sila. Kasi alam nilang hindi nila kayang tapatan ang Amerika. He, however, added that this should not be a cause of fear among the Filipino people as he described it as only a bluff of China to intimidate other countries. Huwag daw tayong matakot sa China. Sinisindak lang nila tayo. Yung pinapakita nilang lakas, bluff lang daw po yan. Hindi sila totoong malakas. Bakit? Ang totoo nga, malaki ang problema sa hanay ng militar ng China. Ginawan ko na yun ng content at gagawan ko pa ng dedicated content kasi patuloy akong nare-research at patuloy akong may mga nare-research na mga dagdag na impormasyon. Mabahala kayo in terms of condemning what China is doing. Mabahala tayo in that aspect, hindi yung matakot tayo at wala tayong magagawa. Marami tayong magagawa, mga ka-story. Mga Pinoy lang, gigil na nga mga Pinoy. Matagal na pong gigil ang mga Pinoy. Kaya ito pa, isa pang katotohanan, mga ka-istorya, na sinungaling ang China. Ito po yan eh. Ito yan eh. China and the United States have repeatedly traded barbs in the past over what Washington says is Beijing's militarization of the South China Sea by building military installations on the artificial islands and reefs. Nung nasa Mischief Reef, natuklasan ng international community na nandun na sila, na sila, na tinatambakan na nila yung Mischief Reef, no? Hindi naman daw nila imimilitarize yun. Magagawa lang kumbaga ng shelter ng mga mangingisda nila, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong sa mga nakakaalam, pero yun ang pagkakatanda ko. Later on, ngayon, fully militarized. Natatakot sila na baka sila'y mapaligiran ng Amerika at ng mga allied countries. Nangyari kahit anong gawin nila, nangyari pa rin yung bangungot nila. Yun talaga ang target ng China, kaya wag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan ng China na gusto nila ay peace, na hindi nila imimilitarize ang South China Sea. Yung kinakamkam nila sa West Philippine Sea, kung hindi yan nababantayan ng gobyerno natin, ng Coast Guard at Navy natin, imimilitarize nila yan. Mabuti na lang ang administrasyon ni PBBM ngayon, tahimik, pero palaban. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo, matalino yung taktika ng presidente natin ngayon. Kaya nga bumibilib ako. Bakit? Ako ang concern ko kasi ang lagi kong tinitingnan yung teritoryo natin, yung ikakabuti ng bansa natin. Kaya ako galit ako sa China, kaya ako galit ako sa mga pro-China eh.
Kasi sa akin pong pakiramdam, sa akin palagay, sa aking nakikita, ipapahamak nila ang bansa natin ha. O sige, magkukontrahan tayo, hindi sasang-ayon yung iba dyan. Ay, ito po ang nasa damdamin ko eh. Ito ang saloobin ko't opinion ko eh. Ganun talaga eh. Kanya-kanya tayo ng opinion at saloobin at pananaw eh. Yung mga sumasang-ayon sa akin, okay, sige, manood sila. Yung mga ayaw sa sinasabi ko, hindi wag silang manood. Ganun lang yun. Mga kaistorya eh. Tingnan nyo. Napurnada po ang militarization effort ng China dyan sa West Philippine Sea dahil sa polisiya ni PBBM. Pasalamat tayo sa presidente natin. Otherwise, kung hindi naging ganyan ang foreign policy ni PBBM, sabi ko nga sa inyo, hindi iiwanan ng China ang West Philippine Sea hanggat hindi nila nakakamkam ng tuluyan dahil nga doon nakikita ninyo yung Tendas Line, hindi nila aalisin yan. And later on, kinakatakot ko, hindi kung makukontentuhin si China. Baka mismong mainland na ng Pilipinas, kakamkamin nila. Nangyayari nga eh. Bakit? Yun din ang sinasabi ng mga eksperto. Maging si PBBM. Nagsalita siya na palapit na ng palapit sa baybayin ng Pilipinas ang sinasakop ng China. Papayag ba tayo? Maging matalino kayo, mga kaistorya. Ha? Ang sabi pa dito, mga kaistorya, may binabanggit dito, I'm not going to speak on behalf of the all sovereignty or so on and so forth, but I'm sure they agree that PRC's behavior is contrary to its claim. Yung PRC, mga kaistorya, People's Republic of China. PRC's behavior is contrary to its claim to want to bring peace to the region, and obviously actions like this are coercive act meant to intimidate other. Kita ninyo, sinisindak lang nila yung mga ibang bansa eh. Hindi totoo yung sinasabi ng China na gusto nila ng kapayapaan sa rehiyong ito. Hindi totoo dahil iba ang ginagawa nila. Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala ha. Ito pa, isa pang katibayan. Ito naman po ay the international interest. Hindi tayo namumulot ng ng mga impormasyon kung saan-saan lang ha. Minsan kasi may mga eksperto ayaw sa mga nag-google eh. Ayaw sa mga nagre-research ng well, pakiramdam ko mga kaistorya, kaya sila galit sa quick information na ma-research sa internet kasi nasasapawan yung ego nila eh. China's quiet weakness, its military, is inexperienced in combat. Wala ngang karanasan po. The Chinese military has almost no combat experience. Analyst Timothy Health wrote for the California think tank RAND. Tingnan ninyo ha, mga kaistorya. Si Timothy Health, hindi Health, Health yata nga sabi ko kanina, pasensya na po. At saka talagang kahinaan ko po ang ang pronunciation, mga kaistorya. Aminado naman po ako. Si Timothy Health po, mga kaistorya, ay isang international defense researcher. Ano po yan? Eksperto po yan. Tapos yun pang ilang beses kong binanggit na Typhoon missile system, hindi naman pala Typhoon ang pronunciation doon. Typhoon pala. Sige, Typhoon mula ngayon. Kahinaan ko po talaga ang pronunciation. Pilipit talaga ang dila ko kay English man, kay Tagalog, Pilipit po. Mabuti nga, medyo matatas na ako mag-Tagalog ngayon, pero mahahalata nyo pa rin kasi. Pero kung Bicol lang nyo sa akin, magbabakbakan tayo. Bicolano po ako eh. Tuloy. Be alert to China's military weaknesses. The strategist yan ha. The fact is China's military strength is entirely unproven in practical terms, unlike its ally Russia. China has serious military weaknesses. Kita ninyo? Hindi pa proven, hindi pa subok sa labanan ang militar ng China. Meron ikang seryosong mga kahinaan ang militar ng China. Una na nga, hindi subok sa labanan. Pangalawa pa, na matindi dyan, yung korupsyon sa hanay ng militar ng China. Pangatlo, walang tiwala si Xi Jinping sa militar niya dahil sa issue na yan ng korupsyon. Maraming matataas na opisyal ng militar ng China pinagtatanggal ni Xi Jinping. Yun ngang nangangasiwa na mamahala sa
nuclear arsenal ng China. Tinanggal yun ni Xi Jinping. Totoo yan, mga kaistorya. Tingnan niyo. Yan ang kahinaan ng China. Yan po, mga kaistorya, ang dahilan kung bakit nasasabi natin na ang China ay mahina at hindi kayang tapatan ang mga sundalong Pilipino. Yan ang aking paninindigan dahil ako believe talaga ako sa lahi natin, mga kaistorya. Tingnan ninyo ito, yung binasa ko kanina. Ito na lang ang Russia. Ang laki-laking bansa ng Russia. High-tech na high-tech yan. Isa sa mga pioneer ng mga fighter jets, ng mga bombers, ng mga intercontinental ballistic missile. Pag sinabi mong intercontinental ballistic missile, and speaking of that, mga kaistorya, meron silang hypersonic missile Oo. Nauna pa sila, pioneer pa sila kaysa sa China. Yung intercontinental ballistic missile, isang uri po yan ng missile na kayang paliparin mula sa isang kontinente papunta sa kabilang kontinente. Libu-libong milya ang pinag-uusapan ng distansya dyan. Tingnan nyo kung gaano ka-high-tech sana ang Russia. Sana, bakit may sana? Ginera niya ang Ukraine, in-invade niya. Nadadaig niya ba ang Ukraine? Hindi. Maliit na bansa lang yan. At walang mga high-tech na armas yan. Sinusuplayan lang yan ng NATO at saka po ng Amerika, kaya nakakalaban. Pero tingnan ninyo, nadadaig ba ng Russia? Hindi, sabi ni Putin, 3 months lang. Ilang taon na? Hindi pa tapos. Hindi niya kayang pataubin Ano pa kaya ang China? Sige nga, kukuyugin niya ng China. Kaya ito namang NATO kasi at saka ang Amerika ay hindi direktang makapasok at sumabak ng direkta sa labanan dyan sa Russia. Kasi wala naman po silang mutual defense treaty na kagaya ng Amerika at ng Pilipinas. Subukan ng China galawin ang Pilipinas o ang alinman bansa sa Southeast Asia na alay ng Amerika, kahit ang Taiwan. Magkakaalaman. At hindi lang yan. Pinalalakas ni PBBM ng pinalalakas ang armed forces natin, ang militar natin. Kinakargahan niya ng mga state-of-the-art, mga high-tech na armas, mga kaistorya. Sa Navy, sa Coast Guard, sa Air Force, sa Army. At tayo rin po, mga kaistorya, ay bumibili na ng mga makabagong tangke, mga makabagong canyon, mga makabagong warships, mga makabago at high-tech po na missile, kagaya po mga kaistorya, yung kinakuha natin sa Amerika. Bibili pa nga tayo uli sa India, kung hindi ako nagkakamali, mga kaistorya. Talagang kinakargahan ni PBBM. No, mayroon din tayong mga attack helicopter. Oo, alam nyo naman kung ano-ano yung mga pinagbibili na ng administrasyon ni PBBM. No? Sa Coast Guard na nga lang, isipin ninyo, 40 na from France, kung hindi ako nagkakamali, pinunduhan ng France 40 na vessels para sa Coast Guard at dadagdagan pa, mga kaistorya, ng flagship na malalaking barko, 5 from Japan. Kita ninyo ang ginagawa ng administrasyon. Kaya naman pala galit na galit ang China Kasi barado yung kanilang ambisyon na makontrol ang South China Sea at ang mga bansang nakapaligid sa South China Sea na kagaya ng Japan, Taiwan, Pilipinas, kasi nakabara sa harapan po nila. Hadlang tayo sa kanila tinik tayo sa lalamunan nila Galing lang ng foreign policy ni PBBM Isipin po ninyo, dahil sa foreign policy ni PBBM, natupad, nagkatotoo, yung matagal nang kinatatakutan ng China. Ano yon? Ginawan ko ito ng dedicated content Yung encirclement. Ano yon? Yung sila'y mapaligiran ng mga bansang kalaban nila. Actually, di naman sana nila tayo kalaban Sila lang kasi ang gumagawa ng kaaway. Gumagawa sila ng sarili nilang katatakutan. Japan, Taiwan, Pilipinas, hindi naman sana nila kaaway kung tutuusin Inaaway lang nila. Natural. Tatanghod lang ba? Tutunga nga yung mga bansang yan? Hindi. Isipin po ninyo ang pinakamalaking may ginagampanang role sa panahon ng labanan o digmaan, Navy, mga kaistorya.
Ang problema, bago makalabas sa karagatan ang naval force ng China, nakukulong sila sa South China Sea. Bago pa nila masalubong ang puwersa ng Amerika at mga allied countries sa Pasipiko, dadaan sila sa Luzon Strait. Diyan sa may Batanes Group of Islands. Ang malaking problema ngayon ng China, pinalagyan doon ni PBBM ng mga detachment. May mga sundalong nagbabantay doon, may mga barkong nagbabantay doon, mga kaistorya. May mga militar tayo doon at dumagdag pa ang EDCA na nandyan po sa dulo ng Luzon. Nakabantay paharap dyan sa Luzon Strait. Tingnan ninyo kung paano nabarahan ang daanan ng China. Di ba ba? Ganda ng ginagawa ng administrasyon ni PBBM. Isipin niyo, first island chain tayo from the Japan, Taiwan, tapos hanggang dyan sa may Indonesia, Pilipinas, hanggang dyan sa may Indonesia, mga kaistorya, lahat allied countries ng Amerika. Pagdating naman sa likod, bahay ng China, nandun ang Europe, EU, European Union, NATO. Tapos pagbandang pang kaliwa nila, kung titingin ka sa mapa, andyan yung India eh. Kalaban din nila. Wala nga, nagkatotoo nga po ang bangungot nila. Napapaligiran na sila ng mga bansang kinakalaban nila, inaaway nila. Sila rin po ang may kasalanan kung bakit natupad yung bangungot na kinatatakutan nila.